Meron ka bang iniidolo o hinahangaang tao? Isang puspos ng kagalakang araw ng Huwebes sa ikalawang linggo ng Adbyento. Pasalamatan natin ang Diyos sa panahon ng Adbyento, na patuloy na nag-aanyaya sa atin na ihanda ang sarili sa pagdating ng Panginoon. Kamusta na po ba ang ating ginagawang paghahanda? Harinawang ang salita ng Diyos ang ating panuntunan at gabay sa ating paghahandang espiritual. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Mautunghayan natin ang mungkahi ni Jesus kung sino ang dapat nating tularan at hangaan, lalo na sa panahon ng Adbyento, sa ating mabuting balita. Sinabi ni Jesus sa mga tao, "Talagang sinasabi ko sa inyo, walang sinuman sa mga kilalang tao ngayon ang mas dakila pa kay Wang tagapagbinyag, pero mas dakila sa kanya ang pinakamaliit sa kaharian ng langit. Mula sa panahon ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay marahas na sumusulong at mga may lakas ang silang maagaw nito. Pagpopropesya nga lamang ang panahon ng mga propeta at ng batas hanggang kay Juan. At kung gusto ninyo itong tanggapin, si Juan ang Elias na darating, makinig ang may tainga." Mapagpalang araw mga kapanali. Ako si Ronaldine D. Guzman, miyembro ng Lector Commentator ng Minor Basilica of St. Dominic de Guzman, San Carlos City, Pangasinan. Marahil marami sa atin ang may mga kanya-kanyang iniidolo. Pero ang tanong, kung kikilalanin natin ang kanilang tunay na buhay, talaga kayang karapat-dapat silang hangaan at gawing huwaran ng ating buhay? Sa mabuting balitang ating narinig, iminungkahi ni Jesus na gawin nating huwaran si Juan Bautista. Namumukod tangi sa lahat si San Juan Bautista. Ano nga bang pagpapahayag ang kanyang ginawa? Siya ang propetang nagdugtong sa luma at bagong tipan. Ang huling propeta bago ang pagdating ni Jesus. Isa sa mga hudyat na babalik ang Diyos ay ang kanyang pagpapahayag, pagbibinyag at pagsisisi sa kasalanan. Sinisimbolo ng tubig ang paglilinis sa ating mga kasalanan. At sa tuwing pumapasok tayo sa simbahan, binabasbasan natin ang ating sarili ng agua bendita o holy water, tanda ng ating sinumpaan sa binyag. Sa pagdating ni Jesus sa Pasko, suriin natin kung malinis ba ang puso natin para kay Jesus. Pagsisisi, pagpapatawad, at pagbabalik loob. Ito ang pinakabuod at mensahe ni San Juan Bautista. Mga kapanalig, kinakailangan na bantayan natin ang ating mga sariling pananampalataya upang hindi tayo maligaw sa landas ng katotohanan. Tayo ang unang lumayo sa Diyos at nagkasala. Iyan ang katotohanan. Magkagayon pa man, patuloy pa rin tayong inaanayahan ng Diyos na lumapit sa Kanya upang maghilom ang mga sugat ng ating kaluluwa na dulot ng kasalanan. Patuloy tayong minamahal ng Diyos kahit paulit-ulit natin siyang nasasaktan. Hinihintay lamang niya ang ating pagbabalik loob sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, sa aming paghahanda sa iyong pagdating, dalangin namin na ilapid mo po kami sa iyong kabanal-banalang puso sa sakramento ng kumpisala. May kumpisal nawa namin ang lahat naming pagkakasala. Patuloy mo nawa kaming tulungan na magbago hanggang sa huli sa pamamagitan ng iyong mga salita. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook.
YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang salita ng Diyos ating dasalin at pagnilayan upang paglalakbay natin ngayong panahon ng Adbento'y magabayan, maging mabunga at makahulugan.